Today, kakain tayo sa mga lowest rated Filipino restaurants dito sa Little Manila sa Toronto. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung dapat ba tayo maniwala sa mga bad reviews o hindi. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. First stop, Salo-Salo. 3.4 star. May isang review ang pinaka-naintriga ko. Sabi ni PC, siomai is not cooked. Please make sure your food is cooked. Paborito ko kasi talaga ang siomai kaya ngayon yan ang aalamin ko. Napaka-Paskong Pasko yung vibes nila dito eh. Ang dami nilang pagkain guys. Grabe, saktong-sakto hindi pa ako nag-breakfast eh. Isang order po ng siomai. Siomai. Grabe po. Sa totoo lang, mahilig talaga ako ng siomai. Alam mo bakit? Sa Pilipinas kasi, isa to sa mga tipid na mga ulam na kinakain ko nung estudyante pa ako. Mukhang luto naman siya. So, titingnan natin kung talagang luto siya. Iiwain muna natin to. $8 nga pala tong siomai na to. $7 siya before tax. 5 pieces ng siomai. And from the size of it, feeling ko, sulit naman siya. Kulang na lang ng kanin para talagang ulam na. Ayan. Sa tingin nyo, luto ba o hindi? Para sa akin, parang luto naman siya. Wala naman nakikita na hilaw or something. Napaka-juicy niya, grabe. Ang sarap ng sauce niya, chili, spicy sauce yung kinuha namin. Malamang mayayari ako nito mamaya. Luto naman siya. Luto naman siya. Baka nagkataon lang talaga na, ewan ko baka busy sila sa likod, or nagkataon lang talaga na yung isang siomai na order ni Kuya, hindi lang talaga luto. But the thing is, one bad review can ruin the business, diba? Kasi lalo na tayo na andito tayo sa abroad. We base kung saan tayo pupunta sa reviews natin. Mukhang fresh naman yung mga ano nila dito, yung mga putahe nila. Ang dami mga tao na. Fresh yung ano? Putahe. Narinig ko babae? Hindi. Ito talagang kasama ko, puro babae yung nasa isip. Sounds about the same. That review should be taken down. Hindi, magsulat na lang ako ng bagong review na luto na po yung siomai nila. Tapos pumunta po kayo ulit and don't worry about it. I'll vouch for it. Kahit hindi ito sponsored video, but I got you guys. We are heading to our second stop. Pero sa totoo lang, medyo kinakabahan ako eh. Balita ko kasi medyo matatapong yung mga staff nila dun. So, parang, alam mo yun, baka magulpi pa ako dun eh. Jolly Tops 3.3 star. Sabi ni CJ, rude staff, bad food, worst customer service. Wow. They can be really aggressive and arrogant when treating customers. Simply asking a question will irritate them and it appears that they don't want to engage. They should just close when you're not willing to provide fresh food and exhibit kindness. Why are the staff miserable? Ano pre? Ready ka na ba? Sigurado ka? Mag-i-English ako dito guys, hindi ako magtatagalog. Tingnan natin kung gaano katotoo yung review na sinabi nila. Daming pagkain na naman ha. Ano ang paborito mong Filipino food? Sorry, what? What's your favorite? Sorry, what's your favorite Filipino food? I like Filipino breakfast, tapsilog, stuff like that. Yeah, I like sabaw. Okay, I'm just gonna do a combo. Yeah. Okay, can I get one chicken adobo and then one rice? Sibugi kan. Oh, nakaadto na ka, Siargao? We're getting the classic chicken adobo. Debit po po? Debit po. Nagtagalog na ako pero hindi pa rin yan agad. Yan ang problema ko dito. Pag nagtatagalog na ako, hindi ako kinakausap ng Tagalog eh. Ini-English pa rin ako. Ako ba yung may problema? Adobo, libreng sabaw, tsaka kanin. Ang dami nang binigay nilang kanin na 1 cup rice lang to. $11 nga lang pala siya. Medyo nakano ako magsalita kasi ang tahimik dito eh. Kaya medyo demure muna yung boses ko. Pwede makahingi ng tubig. O ano gusto mo yun? Sa tap water? Tap water na lang. Taga-saan ka sa atin, te? Sa Hingoog. Hingoog? Sa Mindanao po. Bisaya ka? Bisaya, sad ko? Asa mo ka na? Surigao, Mindanao, sad. Mao lagi nakadungog ko nagbisaya ka ganina ba? Kano sa last nimo uli sa to ah? Last year. Last year na. Going home next week. Next week magdakag pasalubong para nako. From Hingoog, Scarborough ko, Scarborough. Bay, ang bait naman pala ni ate eh. Baka kaya lang siguro medyo Surigao ko te. Ang kung magroro ka kay upat ka oras, upat to nga ana oo. Pili ka mag-eroplano pero dili sa Surigao. Sibugi kan. Oh, nakaadto na ka Siargao? Moadto ka. Bisita ka Siargao. Daghan naman tao eh. Daghan na kay tao sa Siargao karon. Turista ba? Daghan na kay turista da. Nagreklamo na ang mga kuan kanang mga lokal ba. Mahal na kayo mga kuan dito eh. Nakakuan ako nakaagi kog Cagayan pero wala jud ko kalaag. Claveria oh. Oh, pero kato time pa nga dili pa siya develop ba. Oo. Friends namin ni ate. Bitaw. Nindot na kayo, gwapo na kayo ang Claveria karon. Mga coffee shop nila dito ba? Oo. Kuan naman god, ni boom naman god ang area ba? Oo. Nakabisita sa Cusco ante, Bukidnon, ilaag ko. Ang masabi ko ngayon no, hindi naman mabait naman si ate. Mabait naman yung staff. So I think ang talaga first impression is yun na nga. Medyo parang hindi ka nila ina-attend. Parang hindi ka binibigyan ng pansin. I even try to speak English para naman hindi ganun ka-friendly yung approach ko or yung interaction namin. But it wasn't that bad as the review. Yun nga lang, oo. Price-wise din. Hindi malang sa ang chicken nila.
Yun yung masasabi ko. For me, kahit first bite pa lang yun, masasabi kong fresh naman yung pagkain nila. I don't know what's going on behind the kitchen, but so far, I like it. Wala akong complaints, honestly speaking. Yung mga tao naghahanap na tahimik. Kadalasan kasi dito yung mga Filipino restaurant, ang daming tao, crowded na eh. But this one, it's not a big restaurant Very intimate lang siya, very small seating lang. 1, 2, 3, 4. 4 na table lang talaga. But I think it's enough. Maganda yung ambience nila, maganda yung lighting nila, alam mo yun. Kita na naman sa likod ko, around me. But yeah, I would definitely, try this place out or come back to this place again. Again, if you want something quieter, na sulit naman din yung pagkain. Price-wise for me, I don't know about you, it's very subjective. Pero, tsaka guys, libre sabaw. Nakailang ulit na ako, grabe. Ito lang yung maingay, lalo na nung nalaman na Bisaya ako. Instant bestie kami. Sinabi niya na sa akin yung mga plano niya kinabukasan. Sinabi niya, gusto niya daw bumili ng lupa sa atin eh. Sabi niya, asang mahal eh. Nagreklamo pa siya sa Siargao kasi mahal na din daw, ang daming turista. Pero totoo naman. Oo, sa akin pa nagreklamo, no? Parang ako yung mayor sa Surigao. For starters, they're not rude. They may appear as not so customer-friendly at first. It really depends on how you guys approach it as well and how you take it. Okay naman para sa akin. I don't have any complaints about their rude behavior, aggressive behavior, or whatnot. For me, it was okay. Ambience again is okay. Price-wise is okay as well for me. I've seen other restaurants charging more. So for me, this is good. Te, mauna naman te. Salamat kaayo. Amping sa biyahe. Pasalubong na ako nga kalimte. Mubalik ba ako? Lagi, tinuod. Lami kayo. Lami ang pagkain. Just to make sure. Lami ang food ha. We are at our third spot, CJ Piggy Licious. But unfortunately, wala na sila. They have already closed down. Wala nang katao-tao. I don't know what happened. I don't know what's going on. But our main motive why we came here was to support, and we just wanted to give our honest and good feedback. But yun na nga, unfortunately, wala na si CJ Piggy Licious. But kung saan ka man, I hope you're doing good. Good luck sa new venture mo. So I guess this is it. This is goodbye. But this is only the beginning. There's many more to come. Comment down below kung saan nyo gustong pumunta next. Comment down below any ideas, what you want to see. Ako nga pala si Indianong Bisdak, and I'm all about supporting the Filipino community not only here in Toronto but all over Canada with all my heart kasi ako ay Filipino by heart.